mapapansin din natin, medyo mabigat ang kamay dito sa comms operation na ito. Kasi nag-start yon. May Montulfo, may chismis-chismis na may dinadalaw daw si VP Inday sa kulungan. It doesn't make sense para sa akin. Itong taong ito, na di umano'y dinadalaw niya, kiniklaim daw na bagman siya. Hello, kung bagman ka, you have a relationship pertaining to a crime, bakit haharapin nung principal yung kanyang bagman na malaki ang possibility na maraming mga witnesses? You can't go and visit an inmate and not be seen and not sign a logbook and not have some kind of evidence. Kasi may makakakita at may makakakita sa'yo. You can't keep that kind of a secret. Bakit naman sa dinami-daming pwedeng utusan ni VPISD, siya pa mismo ang pupunta sa corrections? Mabigat ang kamay nung nagpapatakbo ng operation na ito. Kasi yun na nga, chismis dito, chismis dyan. Aba, and suddenly, may mga trolls na. Suddenly, kinukuha na, inaano na, kung ano-ano na ang sinasabi ng mainstream media, sabay-sabay. At kung magsalita sila, as if totoo na. Wala man lang dun sa mga dumaan dun sa period na GMA is getting the position of so-and-so, chu-chu, ganyan-ganyan. Wala. So, what does this smell like to you? For me, it smells like a very badly done media operation. It's a communications operation. I would like to point out, it is an affidavit. Oo. Pero parang sinasabi ng ibang tao, automatic it's evidence. Well, it is his testimony. Totoo yan. However, in the absence of corroborating evidence, he still has to prove. Kumbaga, these are bare allegations. Ibig sabihin, nang aakusa siya, pero wala siyang ihinandog na o inoffer na kahit anong evidence to corroborate his statements. Merong mga lumilitaw na pictures niya nakasama, well, one picture nakasama niya si VP Inday during her inauguration, pero may theory si Miss Sas, Wagando Sasot, at sinasabing paano lalapit ng ganyang kalapit ang isang tao who was allegedly a fugitive from justice during that time. Okay. Pangalawa, yung mga sina Colonel La Chica at yung ibang mga nasa PSG na supposedly dapat nakasalamuhan niya during the time na kiniklaim niya na siya ay nag-aayos ng VPSG o yung security ni VP Inday, sinasabing hindi naman siya kilala. So, again, right now, hindi masyadong nagigain ng traction yung akusasyon ni Mr. Madriaga o mga akusasyon ni Mr. Madriaga because aside from the statements made by people that he allegedly mentioned, that he mentions in his affidavit, katakataka din na halos lahat ng mga issue kay VP Inday ay tinutuhog niya. Confidential funds, corruption. So para mag-lead dun sa joint accounts, di umano, ni VP Inday, dun sa kanyang, with her father. Kung matatandaan natin, in 2018 pa lang, dinismiss na yung kaso na ifinail ni Sonny Trillanes laban kay Kong Pulong at kay Attorney Mans Carpio. Pero last year, 2024, ni-refile ni former Senator Trillanes yung kaso na yun. Ewan ko kung bakit, pero that's how it is. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito no sa mga statement ni Attorney Trixie Angeles patungkol dito sa bagong lumantad na nagpakilalang bagman di umano ni Vice President Sara Duterte no, na itong si Ramil Madriaga na nagpakilalang security no ni VP Sara mga kababayan. At siya po'y nakakulong nga sa kasong kidnapping no mga kababayan. At nakakapagtaka mga kababayan para sa aking opinion na talagang synchronize no itong mga mainstream media, yung mga vloggers, influencers ng pro-administration at maging dito sa mga Dilawan na side at Makabayan Black ay
talagang sanipwersa sila ngayon mga kababayan dito sa issue na ito, itong mga affidavit na pinagsasabi ni Ramil Madriaga. Parang sa aking pananaw mga kababayan ay nangyayari na po noon, no, sa pamamagitan ng mga testigo na kinuha ni Antonio Trillanes noon, no. Ganito yung estilo, no, yung style mga kababayan, para lang sirain talaga ang mga Duterte. Matatandaan natin si Bicoy, ganito rin yung style niya, pati mga, syempre, mga media talaga ay bit-bit nila yan mga kababayan, no? Pati doon kay Matubato, kay Las Cañas, at kung sino pa yung mga witnesses na kinuha dati ni Trillanes mga kababayan. Ganitong estilo nila mga kababayan, no? Sa pagka-desperado nila na si BP Sara ay baka manalo sa 2028, no? Kung hindi po siya ma-impeach, ay ito yung kanilang ginagawa talaga, yung ginawa nila kay Jojo Binay noong 2016, no? Yung 2015 or yung few years na lang bago mag-eleksyon ng 2016 ay talagang giniba nila ng husto itong si Jojo Binay mga kababayan. Pero dito naman sa pagkakataong ito kay BP Sara ay sigurado ako hindi po talaga sila magtatagumpay dyan mga kababayan. Lalo na ngayon na itong issue ngayon ng administration, itong corruption ng flood control at iba pa mga kababayan, no? At isa rin sa aking nakikita ditong ginagawa itong strategy, no, ng administration para kahit papaano ay makalimutan na ng mga tao itong issue ng flood control mga kababayan. Imbis na magalit sila doon sa administration sa mga nakawan sa flood control, na hanggang ngayon ay yung mga mastermind ay talagang malayang malaya pa. Itong si BP Sara, yung pagalitan, no, yung magalit na yung tao dito kay BP Sara, dito na naman sa bago nilang inilabas na inilabas na isang tao na nagpakilalang bagman mga kababayan, no. At talagang desperado mga kababayan, no, sa aking pananaw, sa aking pagtingin dito itong administration at sinuman yung mga kasabwat nila, syempre mga dilaw, kasi bali-balita nga na ano daw sila, sanimpersa na mga kababayan, no, yung pula, yung dilaw, yung pink at makabayan black nga ay pero silang unity mga kababayan. So tulong-tulong sila dito para dito sa mga Duterte. At dyan sila nagkakamali dahil hindi na po talaga maniwala yung mga tao mga kababayan, no, dito sa mga propaganda nila laban kay BP Sara. Yung confidential funds nga nila noong 2023, 2024, 2025 ay talaga namang full force din, no? Ang laki ng gastos nila doon mga kababayan. Ang mga congressman tulong-tulong dito sa paggiba, no? Kaliwat kanan yung investigation sa confidential funds, at still ay si VP Sara ay nandun pa rin mga kababayan, nakatayo pa rin, no? At lalo na kaya itong bagong issue na naman yung mga pogo, drug lord, ay hindi na po maniwala ang mga tao dyan mga kababayan, no? At alam naman natin, no? Alam namin ng mga supporters ng mga Duterte na talagang ayaw nila ng droga. So bakit mo iniugnay itong si BP Sara na tumanggap ng pera galing dito sa mga drug lord at sa Pogo, no? Yung Pogo naman ay ginawang legal lang ni Pangulong Duterte nung after nung pandemic, no? Dahil malaking tulong po yung tax na makolekta doon sa pandemic, dahil bagsak nga yung ekonomiya ng Pilipinas nung time na iyon mga kabayan, no? At hindi lang po Pilipinas, buong mundo bagsak ang ekonomiya dahil lockdown talaga mga kababayan, walang negosyo, walang income, walang trabaho ang mga tao. At yun po yun mga kababayan, no, ginawang legal po itong Pogo, pero minasama nila dahil marami nga pong krimen di umano, no, na nagagawa ang Pogo. Although yung Pogo naman talaga ang mga doon mananaya mga kababayan, no, yung mga clients nila ay hindi Pilipino, no, dito lang po sila nag-opisina, pero yung pinalit nila yung Pigo naman mga kababayan, na same lang din, no, gambling din, pero mga Pilipino yung mga tumataya, yung mga kliyente. At talagang naano rin po ito yung mga Pilipino na adik sa sugal. At ganoon din may mga krimen din mga kabayan ng kaakibat, no, nagagawa dahil dyan sa mga sugal na iyan. So yun po yung pinapalabas nila, minasama nila yung Pogo para masira yung mga Duterte or si Pangulong Duterte. So ganoon ulit yung ginagawa nila mga kabayan. Tuloy-tuloy po ito hanggat nandyan si VP Sara, hanggat hindi ma-impeach, no, at hanggang may Duterte na talagang kakalaban sa kanila ay talagang gigibain nila yan mga kabayan, no, hanggang dulo, walang atrasan yan, kasi takot na takot silang merong isang Duterte na maupo ulit sa Malacanang. So lalo na itong mga corruption ngayon mga kababayan, kung maupo si VP Sara ay nako, sure na sure yan, makukulong lahat yan ng mga sangkot mga kababayan, no. Lalo na yung mga pinagtatakpan ngayon, yung mga
hirap i-mention ng mga mastermind. Ay nako, from 2028 kung iba na ang presidente, sigurado po ako dyan mga kababayan na makukulong talaga itong mga pangalan ng mga malalaking tao dito sa ating gobyerno sa Pilipinas, no? At for sure din ay talaga magtatago ito, no? Matapos na yung 2028, kung meron ng resulta ang eleksyon ay magsilayasan yan mga kabayan. Meron po, feeling ko talaga, meron pong lilipad sa ibang bansa magtago mga kababayan, no? Itong mga politikong napangalanan dito sa mga investigation na sangkot dito sa flood control corruption ay lalayas na yan mga kababayan. Sigurado po ako dyan. At balik po tayo dito sa nagpakilalang bagman di umano ni BP Sara na si Ramil Madriaga ay halatado mga kababayan talaga. Kahit hindi tayo abogado, makikita natin, mababasa natin dito sa kanyang mga affidavit na talagang ginagawang bobo yung mga Pilipino dito mga kababayan. Hindi mo lang nag-effort talaga silang pagandahin yung kanyang affidavit, no, na mukhang mukhang totoo mga kababayan yung kanyang mga sinasabi dito. So sabi naman na Atty. Trex affidavit niya ito, so totoo yan kasi sabi niya siya yung may sabi niyan. Pero kailangan niya po ng corroborative evidence na magpakita siya ng ebidensya dito kay BP Sara na talagang totoo yung mga pinagsasabi niya. At sure ako dyan na hindi po siya talaga magtatagumpay dyan sa kanilang mga pinabalak ngayon. Kung sino man yung handler dito ni Ramil Madriaga, no? Malalaman din po natin yan in due time. Yung handler niya ay yun din po yung handler ng mga dating mga prenisentang mga testigo di umano laban kay Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte mga kababayan, no? Baka isang tao lang din yan or kaya nagsanib na puwersa na nga sila dito, no, sa kanilang ginagawa laban dito sa mga Duterte dahil hindi nga po sila nagtagumpay doon sa confidential funds na issue kay BP Sara. Ay ito naman ang bagong script nila mga kababayan, no? Yan po yung aking pananaw dito, ang aking nakikita dito sa paglantad, no, ditong isang taong nakakulong si Ramil Madriaga. So ano po masasabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.